Merong kababalaghang nangyayari sa Davao City at dapat magpaliwanag si Kuting Lawlaw tungkol dito. Well, siya ang pinaka-leader ng men in uniform, siya ang ama ng bansang inanitan, ang inanitang ama ng mahal nating bansa, mahal natong nasod, no? Magpaliwanag ka, Kuting. Or kung sino man ang dapat magpaliwanag, paki-explain. Kasi sa mga ordinaryong taong katulad namin, nagtataka kami at ang sabi ay mali, illegal, usurpation of authority ang nagaganap. Ngunit bakit may ganitong eksena ngayon sa Davao? Ano ang inyong motibo? Ano ang inyong maitim na balak? Bakit may mga kakaibang nangyayari? Okay? Yan po yan. Mm. So, parang ordinaryong picture lang mga ate at kuya, 'di ba? Medyo hindi siya masyadong mahiwaga kung titingnan. Mga men in uniform, 'di ba? Nagchichikahan. Sa Davao po ito kuha. Okay? Oh, parang masaya sila kasi papalapit papalapit na po yung ano, 'di ba? Kadayawan. Isang tusok na lang si Taning Pokla, puputok na. Sana lalo pa siyang lumobo nang hindi na siya magkanda ugapay. Tama ba? Okay. Ito rin naman butod na butod ang nasa picture mga ate at kuya, okay? Medyo malataning din ang boyon, alright? Sino itay? Pakipaliwanag, kuting. Pakipaliwanag, hindi namin nauunawaan. At ang sabi ng iba, may usurpation of authority daw. Maybe we should find the definition of usurpation of authority. Sa pagkakaintindi ko po kasi sa biglang sa stock knowledge ko and whatnot, parang uh, ginagamit ng kung sino man ang kapangyarihan na hindi naman dapat sa kanya. Right? Parang si Ma'am Shi lang, usurper. Okay? Hanapin natin yung explanation ng mabilisan. Okay. Oh, Philippine government ha? Under the Constitution ng Philippine government ang ating source kinembot latik. Okay. Babasahin ko sa inyo ang explanation ng usurpation of authority. This is from csc.gov.ph. Website ng gobyerno ng Pilipinas. Basta't may .gov or government.ph, ibig sabihin website ng Government of PH or Philippines. So, CSC means Civil Service Commission. Okay? civilservicecommission.gov.ph. Hindi po .com. Just like youtube.com, facebook.com. Ito po ay hindi private na website, kundi website ng Pilipinas. Particularly, gobyerno ng Pilipinas. So, halimbawa, DepEd, deped.gov.ph. Hindi deped.com. Okay? Yan. Basta website ng opisina ng gobyerno ng Pilipinas dapat .gov.ph. So from civilservicecommission.gov.ph, under daw sa Article 177 of the Revised Penal Code, usurpation of authority or official functions is committed when a person knowingly and falsely represent himself to be an officer, agent, or representative of any department or agency of the Philippine government or any foreign government, or who under pretense of yada yada, kumbaga, nire-represent mo pala ang iyong sarili na miyembro ka ng grupong yan. Parang ganun. Like, nagsusuot ka ng uniforme ng pulis, hindi ka pala pulis. Inang ating. Basahin natin. Kung ang haba na. Grabe naman itong website nila. Okay. Control. Teka lang. Ayan ha. Nagkukunwari na siya ay opisyal
agent or representative of any department or agency of the Philippine government or of any foreign government, or who, under pretense of official position, shall perform any act pertaining to any person, yada yada, mahaba nga. Violators, o mga taong mga usurper na malalamang guilty sa krimen na ito shall be meted with punishment and imprisonment. Colonels. Ngayon, bakit usurpation of authority yung pinapakita kong picture? Bakit usurper ang taong ito? Kasi siya ay foreign germs. Mukhang kano. Okay. So, ikaw ay kano, hindi ka Pinoy, bakit naka-uniforme ka ng pang-NBI? Ano ka, asset? Kamukha kasi ni Ralph Recto, baka si Ralph Recto ang nasa picture, mga tet kuya, baka Pinoy naman. Nakita sa Davao. O, ano ang ginagawa? Di ba may mga militar nga raw, may mga US Army nga raw sa Davao? Baka isa to sa Army ng US. Ano ang sulat din ng Bizarre Bulletin? Usurpation of authority sa kasagsagan ng send-off ceremony ng Kadayawan Festival sa Davao City Police Office, isang kakaibang tanawin ang pumukaw sa atensyon ng marami. Isang foreign germ ang nakita nakasuot ng NBI uniform na nakausap ni bagong DCPO Chief Hansel Marantan noong 30. So kanina. Aba, ano na ba talaga ang nangyayari sa ating sistema ng batas? Binasa ko kanina, ha? Ang Article 117 ba yun? 177. Article 177 ng Revised Penal Code. Nasa Civil Service Commission website natin, nakasulat, naka-imprenta, naka-publish. O, parusa at kulong ang malalamang guilty of committing such violation. Kapag ikaw ay usurper, hindi ka miyembro ng kung anumang agency yan, tapos magkukunwari kang ganyan. Maybe magkukunwari kang teacher, naka-uniforme ka ng pang-teacher, hindi ka pala talaga guro. Papasok ka sa classroom, mangungulekta ka ng contribution, halimbawa sa mga estudyante kung sino-sino, nambubudol. So may nagkukunwaring police or NBI, foreigner, meron na pala tayong NBI agent na foreigner. Una sa lahat, malinaw sa batas na bawal magsuot ng uniforme ng isang law enforcement agency ang sino mang hindi kasapi nito. May naalala ko, may vlogger na kalbo na nagsuot ng mga uniforme ng police, right? Yun ang budol doon sa Maisog. Diyan yata sa Liwasang Bonifacio. Kung ang mga ordinaryong Pilipino nga ay kinakasuhan ng usurpation of authority, pinagmumulta at ikinukulong kapag nahuli nagsusuot ng ganitong uniforme, bakit tila malayang-malaya ang foreigner na to? Bulok ba talaga ang sistema ng batas sa Pilipinas ngayon o takot lang talaga ang mga law enforcement sa mga banyaga? Teka muna, mga NBI at PNP, bakit pinayagan nyo ang isang foreigner na magsuot ng uniforme? Ano yan, mascot? Ano siya? Asset? Ano? Nasaan ang hustisya, sabi ng nag-post, kung ang mga Pilipino ay agad-agad sinasampahan ng kaso at pinagmumulta, kung kunwari ka ng pulis tapos ay kunwari may manghuhuli ka, 'di ba, may uniforme ka ng pulis, manghuhuli ka or whatever, mangingikil ka, kulong. Bukod sa multa. Hindi ka pulis Bakit ka nangingikil tapos nagsusuot ka ng uniforme ng pulis? Bakit tila apakatapang ng isang banyaga na maglakad-lakad sa isang opisyal na seremonya, suot ang uniforme ng NBI? Wala bang aksyon ng NBI dito? Hindi ba nila kayang ipaliwanag kung bakit pinapayagan ang ganitong klaseng paglabag? Kung sa ibang bansa ito nangyari, siguradong nagkaroon na ng agarang aksyon laban sa nasabing foreigner. Halimbawa, siguro, kung nasa Anemika tayo at nagsuot-suot tayo ng uniforme ng mga, right? Ng mga FBI, colonels, deport, kung hindi colonels. Ang tanong dapat daw magpaliwanag dito ang NBI. Nababalahura daw kasi ang uniforme. Na dapat ay inirerespeto at ginagalang. Ang tanong ng bayan, may otorisasyon ba ang foreigner na to or ang banyaga na ito na magsuot ng uniforme ng NBI? Kung wala, bakit malaking kahiyan ito, hindi lang sa NBI kundi sa buong sistema ng at saka sa buong Pilipinas? May ano ba 'yon? Filipino citizen na ba 'yon?
Is he a naturalized Filipino citizen? Dapat sila magpaliwanag at ilabas nila ang ang proof na iyon ay naturalized. Baka naman nakapangasawa ng Pilipina. Tapos dito na nirahan ng matagal at Pilipino na siya sa isip, sa diwa, sa salita at sa kung ano-ano pa. 'Di ba? Bakit? Baka mamaya yan pala ay mga sundalo ng Anemika, nandito yung EDCA size, ang daming namamataan sa Davao na mga kano. Ano ang kanilang, bakit may presence ng mga kano sa Davao? At isa yun sa nakita, naka-uniforme pa ng pang-NBI. Kaya sa mga namumulat ng papatupad ng batas, sana'y magising na kayo, huwag nating hayaang mabalahura ang ating mga uniforme. Binabalahura na nga ni Romel. Ang hamon para sa kasalukuyang administrasyon ni Kuting, ang insidenteng ito ay isang hamon para sa kasalukuyang administrasyon na patunayan na ang batas ay patas at hindi namimili. Wala na. Vice President nga tinatarantado nila Naku ha, wag naman sana nating hayaang maging katawa-tawa ang ating sistema ng batas sa mata ng mga banyaga. Ano ba yung naging proud pa sila na bangag ba ang mga taga-NBI? Ay, proud kami. Isinuot ng kano ang aming uniforme, kumasya sa kanyang butod na tiyan, ang sikip-sikip XL na yan. So, kung sino-sino ang tinag ng mga vloggers nang nag-post, at ito po ay ang The Bazaar Bulletin. So, bakit may presensya ng mga kano at sinusuot pa ang uniforme ng mga kapulisan at men in uniform ng mga Pilipino? Bukod pa dyan, yun ngang 5 katatapos lang ng bagyong Karina, right? Hindi nga tumama pero grabe ang pagbaha. Tapos, paparating ang Dindo. Grabe, pinakamalalang baha yata yun. Daig pa na tumama ang bagyo sa atin, dumaan lang naman. Hindi nga humangin ng bonggang, hindi naglandfall. So, ang US nagbigay ng 500 million, bida-bida, generous much si Uncle Sam, dollars, 500 billion sa computation natin kanina, pumapatak yan ng 30 billion pesos. Siguro sufficient na yan sa mga binaha, lalo sa Kamaynilaan, mga dad kuya. Right? Pang-repair na nila ng kanilang mga nasirang bahay, inanod na gamit, nagkandasirang gamit kasi nabasa, mga namatayan, mga nasugatan. 'Di ba? At kung ano-ano pang kailangan, pagkain, right? Tubig, damit, tirahan, yung mga basic needs na perwisyo ng baha. Sapat na siguro ang 30 billion para matulungan ang mga binaha ng Karina. May paparating pang Dindo, so baka pwede nyo namang dagdagan ang Kulsam. Pero wait, hindi para sa ayuda mapupunta ang 500 million kundi sa military aid ng Pilipinas. Pinuntahan na naman ni Blinken, 'di ba, si Kuting kanina? Bida-bida si Kuting Puntahan ko nga ang Facebook ng inanitan. Kahit na hindi ko type. Maipakita ko lang sa inyo, binisita siya ng mga kano. May ano yan? Bakit ka binibisita ng mga kano, sir? Ano ang lakad nila sa'yo? Proud na proud ka. Binisita si Kuting ng US Secretary of State Anthony Blinken. Ano ang kanilang balak? Lagi tayong dinadalaw ng Anemika. Kung hindi si Kuting lilipad ng US, nandito ang mga politiko at mga men in uniform ng US. Anong pakay nila dito? Right? Pati yung US Secretary of Defense, Lloyd Austin III. Oh my God, Secretary of Defense. Ano ang kanilang balak? Pinupush ba nilang makipagyera ang nagmukhang pandak na si Kuting sa kanilang pagbisita? Pinapaalalahanan ba nila na, ano na, musta na ang plano, ituloy na, ano baga ang plano? Binibisita ang lampa at ngiting-ngiti at proud na dinalaw siya. May dialogue with the Defense Secretary at Secretary of State. Si Kuting. Kalurke. Tapos may pumasok na donasyon from the US para palakasin ang ating militar sa halagang tumataginting na 30 billion. Sabi nga ni Kuya Jose,
Walang binigay na tulong nung Karina pero pag-usapang giyera, present agad. Hello, proxy war. Alam niyo may isa akong friend na sabi niya, nag may sabi siya, "Umalis na kayo ng Pilipinas. Iskapo na hangga't kaya pa." Tumutulong ang US. 'Di ba sabi ni Kuting, nandito ang mga base nandito ang mga EDCA sites, nandito ang mga kano para tumulong kapag may mga calamities sa rescue operation at kung distribution ng mga relief and what not. Oh, bakit magbibigay ang US ng 30 billion pesos na tumataginting pero hindi para sa pagtulong sa mga kalamidad at paparating na kalamidad, sumasama na ang panahon, paparating na ang bindo, kundi ibibigay ang bilyon-bilyong pera para palakasin ang militar. Sino ang kaaway ng Pilipinas, mga ate at kuya? Wala tayong kaaway. Ang kapuluan natin ay hiwalay sa ibang bansa sa Asia. Right? Ang arkipelago ng Pilipinas ay hiwalay. Malayo sa Vietnam, sa China, sa Indonesia. Walang foreign invaders. At kung meron man, dumaong baga sila sa dalampasigan natin, katulad ng ginawa ni Magellan noon. Oh, Magellan. May isa pa ring traveler na Magellan. Magellan Jr. Kung hindi makabiyahe, siya ang pupuntahan. Kinukulit. Ano ang kanilang balak? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.